Guys, under 5,000 pesos magkakaroon tayo ng Tecno Spark 30C na collaboration ng Transformer. Meron tong IP54 dozen water resistant, naka 120Hz na refresh rate, at meron din tong infrared sensor para sa remote control ng mga appliances natin. At hindi lang ngayon, naka 5,000 mAh capacity ng battery siya at naka dual speaker. Kaya samahan nyo ako sa video to at marami tayong pag-uusapan at kalkalin natin tong Tecno Spark 30C. Okay guys, ito yung bagong entry level ng Tecno, ang Tecno Spark 30C. Tignan natin kung anong maasahan natin dito sa phone na to. At minsan nag-sale to ng mga 4,000 o kaya umaabot siya ng mga 3,000 o 3,200, mga ganon sa mga TikTok shop at kung saan pang may sale. Pero alam nyo naman siguro kung ano yung mga entry level na yan, hindi po para sa lahat to ha. Kumbaga parang may extra phone lang tayo o kaya pang social media o panood ng mga movies natin. At nagulat din ako dito pagdating sa Netflix dahil naka L1 certifications na siya. So mamaya pag-usapan natin yung display nito. At i-unbox muna natin. Sa box mapapansin nyo si Megatron nakalagay po dito at sa likod meron tayong mga logo dyan at naka-imbus pa po yan. So collaboration po ng Tecno ang Transformer at sa loob ng box meron tayong 80 watts na charger dito, mga documentation, free jelly case, SIM ejector pin na may kasamang bulaklak at Type-C cable. So yan yung mga accessories niya. Dito naman sa phone may pagpipilian tayo ng white tsaka black at mas nagugustuhan ko dito yung black niya kasi may pagka-muted siya. Pero okay na okay din naman yung white, may mga glittery effect tayo dito at depende sa kulay na gusto nyo. Sa camera module may bilog po tayong malaki dito. Nandito yung flash natin, yung main camera at may depth sensor po tayo dun sa taas. Dun sa baba naman yung ambient sensor natin. So sa design nagugustuhan ko po siya at kakaiba dun sa nakaraan. Sa baba naman meron tayong speaker, Type-C port, microphone at isang audio jack. So meron pa rin tayo dito. Sa taas naman meron tayong speaker at nandito rin po yung infrared sensor natin para sa remote control ng mga appliances natin o kahit napatay natin yung TV ng kapitbahay natin. Then sa gilid naman yung power button na tagsilbi na fingerprint scanner at sa taas naman yung volume rocker. At sa gilid naman yung dual SIM card tray at expandable po yung storage nito. So dual speaker na rin po ang makukuha natin sa presyong yan. So para sa akin makatarungan na po yung presyo nito at yung chipset nito hindi ganun kalakasan na, huwag kayong mag-expect na mabilis po yung chipset niya na naka MediaTek Helio G81. So sa presyo tamang-tama lang, siguro sa mga gaming, sa mga ibang senaryo hindi po siya papalag talaga. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito dahil ginamit ko siya ng isang linggo, yung dynamic port. So yung dynamic port nito, unlike sa mga dating dynamic port na nasubukan ko sa ibang Tecno, ang function niya talaga is parang sa charging lang, parang ganun. At may mga ibang bagay na lumalabas din dito sa dynamic port niya. Pero dito parang na siyang dynamic island talaga. Kapag magpapatugtog tayo ng Spotify, talagang lalabas na po dyan kung ano pinapatugtog mo. At kapag kinlik mo siya, lalabas yung Spotify natin. So napakaganda po niyan. Hindi lang siya basta-basta na dynamic port lang. Then sa ganitong presyo, magkakaroon tayo ng IP54 dozen water resistant. Ibig sabihin kung mawisikan man yan o kaya mabasa ng ulan, pwede pa rin tong phone na to. O kahit na maaksidente na mabasa talaga. At kung kukunin mo siya agad o nalublog man kung saan, kayang-kaya pa rin dahil meron pa rin tayong IP rating dito. At naka 120Hz na refresh rate po to. Smooth naman po siya, talaga 120Hz. Yun nga lang, yung resolution nito is nasa 720 lang. Pero hindi mo siya mapapansin kapag manood ka dahil lalong-lalo na sa Netflix naka L1 certifications na to. So ibig sabihin na Full HD na po yung mapapanood natin dito sa Tecno Spark 30C. At hindi po to naka-AMOLED kasi kapag ginawa nilang AMOLED, baka tumas pa po yung presyo nito. Naka-IPS display lang po tayo dito. Pero para sa akin, goods na po yan. Unlike sa mga entry level dati, hindi tayo nakakuha ng mga 120, parang 90 lang. Imagine yun, sa ibang phone dati na ganito yung presyo, hindi tayo naka-IP rating at hindi rin siya dual speaker. So naka-dual speaker din tayo dito na naka-DTS certification. At sa box may nakalagay din dito na 4 years plus lasting fluency. Ibig sabihin na kahit na 4 years, mabilis pa rin yung phone natin. Pero sa paggamit ko ng MediaTek Helio G81, saktong-sakto lang, hindi naman siya ganun kabilis talaga. So may mga time talaga na hindi magbubukas agad yung mga applications natin na binubuksan. At kapag galing ka sa ibang applications, medyo nag-stack up siya. Yun yung napansin ko dito. Well, ganoon naman talaga ang entry level. Hindi naman talaga siya ganun kabilis katulad ng mga mid-range na phones. Pero ang nagustuhan ko dito sa phone na to, sa mga nanonood ng mga movies dyan, naka 5 GHz na po yung wifi nito. So sa mga entry level dati noon, hindi po nakakasagap ng mga 5 GHz na wifi. Dito makakasagap tayo, 5 GHz na po siya. So tuloy-tuloy po yung panonood natin ng
movies, kahit sa YouTube, okay na okay po. Sa YouTube makakapanood tayo ng mga 2K at 60fps maximum. At sa Netflix nga makakapanood tayo ng Full HD. So yan yung kagandahan dito sa phone na to. Yun nga lang sa data, 4G lang po siya, hindi tayo naka 5G connectivity. Sa Wi-Fi lang po yung 5 GHz natin na makakasagap siya. At pagdating naman sa actual gaming dito sa performance niya, sa Mobile Legends nakalaro ako ng maayos talaga dito. Hindi po talaga siya nagdalag kasi naka 5 GHz po yung Wi-Fi natin. Dire-diretso po talaga, napaka-smooth niya. Yun nga lang, hindi pa tayo nakakuha ng mataas na frame rate dito, nasa high lang po siya. Pero sa paglalaro ko naman dito hanggang sa matapos yung laro, may mga konting frame drops pero hindi mo siya maramdaman. Pero mas madalas na smooth po yung paglalaro ko. So okay na okay po sa Mobile Legends. At sa Blood Strike naman, naglaro rin po tayo dito, smooth din po siya. At masarap din maglaro dito sa laro na to. Sa Asphalt 9 naman, hindi ko nagugustuhan yung graphics. Medyo pixelated siya ng konti sa paningin ko. Pero makakapaglaro naman tayo ng maayos. So huwag kayong umasa na sa ibang games papalag to like yung Wuthering Waves, Solo Leveling Arise, Genshin Impact. At sa mga hindi man na graphics, lalong lalo na yung Warzone. Sa mga ganitong games lang talaga siya pwede. At huwag nyo nang isipin na papalag talaga sa mga ibang laro to. Sa mga saktong-saktong laro lang sa mga hindi man yung graphics. At sinubukan ko to sa Call of Duty Mobile, hindi po siya pwede. Parang nag-close agad siya. So parang hindi niya kaya ang Call of Duty Mobile dahil nasa 4GB of RAM lang tayo na 120Hz na storage. Siguro sa 6128 o 6256 o baka meron pang sigurong ibang variant to na 8256. So hindi siya pumalag sa 4128 natin. Eto, pagdating naman sa camera, hindi bullshit to ha. Napakaganda ng camera na ginawa nila sa Tecno Spark 30C na lumalaban po sa mga mid-range na phone. Hindi talk shit to. Kung mapapansin nyo dito, yung down dito, saktong-sakto yung kulay, ma-sharpness po tayo. At sa mga ibang bagay, lumalaban po talaga siya. Hindi naman siya ganun ka-perfecto talaga. Para sa akin, sa nakikita ko sa personal, nagugustuhan ko po yung camera nito. At lalong-lalo na sa portrait natin, ang ganda ng cutout o yung separation dito ng background. So kung mapapansin nyo, almost perfect na po yung cutout dito at wala po siyang dumi dito sa sample ng anak ko. Kung sa mga ibang entry level o sa mid-range na phone, hindi talaga perfecto yung mga cutout nun, dito almost perfect na po. Ito po yung mga ibang sample natin, yung cutout, saktong-sakto lang po talaga dito. May mga time na hindi maganda yung autofocus, pero kapag nakuha mo yung focus talaga, maganda na po yung kuha natin. Yung kulay naman dito, nakukuha niya ng maayos. At kung isipin mo talaga, entry level lang to na sumasabay sa mga mid-range na phone. So nagustuhan ko po yung camera ng Tecno Spark 30C. Pero pagdating sa video, meron tayong 2K at 30fps. Yun nga lang, magalaw po siya. Pero kung steady video, kayang-kaya na po to. Alam nyo naman, kapag entry level, walang image stabilization yung mga yan. So given na po talaga na pangit po talaga yung stabilization nito o wala siyang stabilization pagdating dito sa camera, pero meron pa rin tayong 2K at 30fps. Then sa selfie camera, may mga beautifications din tayo dito. Yun nga lang, nagkukulang tayo ng konting sharpness dito at konting kulay. Pero pwedeng na po yung selfie camera at magagamit na po natin. At sa video dito naman, may sharpness po tayo. Meron din tayong 2K at 30fps. At para sa akin, para sa ganitong entry level, napakasulit niya pagdating sa camera. So pumapalag po talaga yung camera nito. Ang cons ko lang talaga dito pagdating sa camera, mahirap siya mag-autofocus at magalaw po yung video natin. So ayun, ang masasabi ko lang para sa under 5,000 pesos nyo, napakasulit po ng Tecno Spark 30C. At gusto ko lang malaman nyo, hindi po to para sa lata. May kabagalan pa rin yung phone nito sa mga pagbukas ng mga applications at sa mga ibang games hindi po talaga siya pwede. So hindi naman po siya pang gaming phone talaga, pang entertainment lang, pang scroll lang. At lalong lalo na pwede tayo manood dito ng Netflix dahil sa L1 certifications niya. Yung speaker naman ito, naka dual speaker na po siya at meron din tayong audio jack at lalong lalo na meron tayong remote control. At sa ganitong entry level, meron tayong IP54 dust and water resistant. So para sa akin, napakasulit na, tamang-tama yung presyo nito para sa ganitong phone. Pero ulit-ulitin ko sa inyo, hindi po kalakasan yung chipset nito na MediaTek Helio G81. As in talagang tama lang sa presyo, pero minsan talagang maghihintay ka ng applications para mag-open siya. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head.